Wala akong pakialam sa paliwanag mo, Gianni. Ayoko makita ang pagmumukha mo rito kaya umalis ka na. Pagtataboy niya sa akin. Umalis ka na, Gianni. Kami nang bahala ng Bettina kay Pao dahil kami naman ang kanyang pamilya. Mariin ang boses na pagtataboy ni Zion Zack sa akin. Pinigilan kong sariling mapahikbi nang marinig ko ang sinabi ni Zion Zack. Isang outsider ang tingin niya sa akin na walang karapatang manatili sa ospital para bantayan si Pao. At tila piniga ang aking puso na makita kong niyakap nito na mahigpit si Bettina at inaalo habang umiiyak. Pakiramdam ko kalabisan ako sa eksena kaya't nagtatakbo ko palayo sa kanila. Pagkalabas ko sa ospital agad akong sumakay sa kotse ko. Pinatakbo yun ng mabilis. Wala akong pakialam kung habulin man ako, madakip man ako ng mga traffic enforcer dahil sa overspeeding. Ngunit maswerte pa rin ako dahil wala namang traffic enforcer na humabol sa akin hanggang nakarating ako sa isang park. Ininto lang sa gilid ng park ang aking kotse at nanatili ako sa loob. Hinayaan kong mailabas ang sakit sa aking dibdib sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi mawala-wala sa aking isip ang eksena kung saan yakap na mahigpit ni Zion Zack si Bettina habang umiiyak. Parang anak ni Zion Zack si Pao at asawa naman niya si Bettina na kanyang inaalo at pinapalakas ang loob. Halos isang oras din akong umiyak kaya't labis na namumugtong aking mga mata sa sobrang pag-iyak. Nang kumalma ng aking damdamin, nag-text ako kay Nikki kung nasaan siya. Yayayain ko sila ni Silva na uminom ng alak. Gusto kong lunurin ang aking sarili sa alak para man lang pansamantalang makalimutan ko ang hapti ng dibdib na aking nararamdaman. Pagkatapos kong mapadala ng text message sa Nikki, ay si Silva naman ang itinext ko. Nang mag-reply si Nikki sa text ko, sinabi niya nasa apartment siya ni Silva. Nagdesisyon akong pumunta sa kanila. Pag-angat ko ng tingin para patakboy ng kotse, nanlalaki ang mata ko na makita ko ang isang kotse na pabangga sa kotse ko. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko man lang nakuhang sumigaw. Basta naramdaman ko na lamang ang malakas sa pagbangga ng kotse ko at ang pagtama ng ulo ko sa salamin ng kotse bago nagdilema ang aking paningin at nawala ng malay. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang puting kisame kaagad ang una kong nabungaran. Naisip ko na hindi ako nakaligtas sa aksidenteng nangyari kaya't nasa langit na ako. Oh my God! Patay na ba talaga ako? Di napigilang sambit ko habang nakatingin ako sa puting kisame. Ngunit biglang napakulot ang aking noo na makita kong may dumaan na isang maliit na butiki sa kisame. Pati butiki, nakakaakyat din sa langit. Nakarinig ako na mahinang tawanan ng dalawang tao, boses ng isang babae at isang lalaki. Nadamage yata ang utak mo kaya parang nababaliw ka na, Gianni? Kausap sa akin ng babae, nakaboses ni Silva. Napatingin ako sa babaeng nagsalita at natuwa ako na makita kong nakatayo malapit sa pintuan, sina Silva at Nikki. Patay na rin ba kayo? Bakit? Ano nangyari sa inyo at mamamatay kayo? Nanlalaki ang mga mata, natanong ko sa kanila. Nakakabahala ng kilikilo si Gianni, Nikki. Hindi na nakakatuwa. Bilisan mo at tumawag ka ng doktor. Utos ni Silva kay Nikki. Nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Napalitan ng pag-aalala ang kanilang mukha. Doktor? Nasa loob ako ng ospital at hindi nasa langit? Mabilis na iginala kong aking mga mata sa paligid. At nais kong batukan ang aking sarili na makonfirm ko. Nasa loob nga ako ng ospital at di nasa langit. Ano? Nasa langit pa ba ang pakiramdam mo? Kailangan na ba naming tumawag ng psychiatrist? Nagtatawang tanong sa akin ni Nikki. Nahihiyang napangiti ako sa kanila. Akala ko patay na ako. Mabuti na lang di rin pala totoo. Akmang babangon ako sa pagkakahiga na magkasabay pinigilan ako ng dalawang kaibigan ko nang mabilis na napalapit sa aking tabi. Hindi ka pa pwedeng bumangon at magkikilos, Gianni. Kagigising mo pa lang mula sa 3 araw na pagkakakomatos, kaya kailangan hindi ka muna masyadong maggagalaw. Yan ang bilin sa amin ng doktor na tumingin sa'yo. Paliwanag sa akin ni Silva. 3 araw akong nakomatos? Bulalas ko habang nanlalaki ang aking mga mata. Agad na pumasok sa aking isip sina Zion Zack at Pao. Ano kayang iniisip ngayon ni Zion Zack na 3 araw na akong di umuwi sa bahay? Inahanap niya kaya ako? Kamusta na kayang kalagayan ni Pao? Magaling na kaya siya? Pasalamat nga tayo 3 araw ka lang na koma. Sa tindi-rintin mong tama ng kotse mo, himalang nabuhay ka pa. Wika ni Silva. Saglit akong natahimik. Aksidente lang bang nangyari sa akin? O sinadya talaga yun ang mangyari? Anong sabi ng mga pulis na nangyari sa akin?
Usisa ako sa kanila. Ayon sa investigasyon ng pulis, nawalan daw ng kontrol ang may namanehong kotse na nakabangga sa'yo at maswerte ka dahil nabuhay ka pa. Samantalang ang lalaking driver ng kotseng bumangga sa'yo, di na nakaabot pa ng buhay sa ospital. Sagot sa akin ni Silva. Para naman ang nangyaring pabamaril sa atin? Ano naman ang sabi ng mga pulis? Tanong ko naman kay Nikki. Ang sabi ng mga pulis, baka mistaken identity lang daw ang nangyari. Wala naman kasi akong kaaway or na-offend na tao pagdating ko sa bansa, kaya sino magpapapatay sa akin? Sagot naman ni Nikki. Bigla ako naguluhan. Malinaw na narinig kong tinawag ng lalaking bumalil sa amin ang pangalan ni Nikki. Kaya ibig sabihin, kilala ng mga tao yun ang kaibigan ko. Pero hindi ba? Tinawag ng lalaking bumalil sa atin ang pangalan mo? Yun din ang ipinagtataka ko. Tinawag niya ang pangalan ko, so meaning kilala niya ako? Ngunit hindi ko naman sila kilala. Pero sabi naman ng mga pulis, baka coincidence lamang, nakapareho ng pangalan ko ang taong target ng mga taong yon. Kaya ako napagkamalan nilang target. Napahawak ako sa aking noo. Biglang sumakit ang aking ulo kakaisip sa nangyaring iyon. Mas mabuting wag na natin munang pag-usapan ng bagay na yon, Gianni. May stress ka lamang sa pag-isip at baka masagabal pa yun sa mabilis mong paggaling. Wika ni Silva. Kumuha to ng apple sa loob ng basket na nakapatong sa maliit na lamesa. Binalatan at tiniwan ng maliliit na piraso gamit ng maliit na kutsilyo. Kumain ka ng apple para mabilis bumalik ang lakas mo at makalabas ka kayo ng ospital? Tinanggap ko ang isang hiwa ng apple na ibinibigay ni Silva at isinubo sa aking bibig. Kailangan kong magpagaling. Kailangan ko makauwi sa bahay at makapagpaliwanag kay Zion Zach tukol sa nangyaring pagkakabaril sa kanyang pamangkin. Hindi mo ba itatanong kung kumusta na ang pamangkin ni Zion Zach? Nabitin sa ere ang apple na susubo ko sana sa aking bibig nang marinig kong sinabi nga ni Silva. Kamusta na siya? Magaling na ba siya? Mahina ang boses na tanong ko kay Silva. Sa awa ng Diyos, okay na si Pao at nagpapagaling na lamang. Sagot ni Silva. Pagkatapos ay biglang napasimangot nang tila may naalalang hindi maganda. Bumisita ako kahapon, ngunit ipinagtabuyan lamang ako ng demonita niyang ina. Pinagsalitaan ka pa niya ng hindi magaganda. At alam mo ba, na hindi malang pinigilan ni Zion Zach ang babaeng yun sa pagsasalita ng mga pangit na salita laban sa'yo? Nakakaloko talaga sila ng dugo. Kapag gumaling ka, wag na wag ka nang babalik pa sa bahay ng lalaking yon. Baka galit pa rin sa akin si Zion Zach dahil sa nangyari sa kanyang pamangkin. Pero kapag narinig niyang paliwanag ko, hindi na siya magagalit pa sa akin. Huwag mo nga ipagtanggol ang lalaking yon, Gianni. Kung mahalaga ka sa kanya, hindi kanya dapat sinisisi sa nangyari kay Pao dahil hindi mo naman yon kagustuhan. Kung mahalaga ka sa kanya, dapat hinanap kanya sa amin dahil 3 araw ka nang di umuwi sa inyo. Pero kahit isang tanong tungkol sa'yo, wala man lang tinanong sa akin kahapon sa Zion Zach. Naiinis ang boses na wika ni Silva. Tama na yan, Silva. Huwag natin pag-usapan ng mga bagay na hindi maganda. Ang mabuti pa tumawag ka ng doktor doon para masulit si Gianni gayong gising na siya. Tumalima naman si Silva sa iniutos si Nikki sa kanya. Napahugot naman ako ng malalim na buntong hininga. Kailangan kong makalabas na sa ospital na to para makapagpaliwanag ako kay Zion Zach. Baka kasi kung ano-ano nang paninira sa akin ang ginagawa ngayon ni Bettina para tuluyin akong masira sa kanya. 3 araw pagkatapos kong magising, na-discharge ako sa ospital. Ayaw pa nga akong payagan ng mga doktor. Ngunit nagpumilit akong makalabas. Sa kondo ni Nikki ako dumiretso dahil ayoko umuwi sa bahay ni Zion Zach hanggat di ko siya nakakausap. Hindi naman maaaring sa apartment ni Silva ako pansamantalang tumira dahil bumalik na siya sa bahay nila at wala akong makakasama sa apartment niya. Sa kalagayan ko ngayon, kailangan may kasama ako sa bahay dahil ang sabi ng doktor, hindi pa raw ako pa pwedeng magkikilos masyado. Medyo nahihilo pa nga ako kapag pinipilit kong gumalaw ng normal. Habang nasa ospital ako, hindi man lang ako kinontak ni Zion, kahit na 1 beses man lang. Naisip ko galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon, kaya hindi niya ako kinokontak. O sinubukan nga ba niya akong hanapin? Baka hindi niya na ako napansin dahil nakatuon lang atensyon niya sa kanyang pamangkin na sobrang mahal na mahal niya. Mas mahal pa nga yata niyang pamangkin niya kaysa kanyang buhay. Bakit malungkot ka yata, Gianni? May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo? Nag-aalangang napalapit sa akin. Si Nikki, nang makita niyang malungkot ang mukha ko habang nakasandal ako sa headboard ng kama at nakatingin lamang sa kawalan. Okay lang ako, Nikki. Bigla ko lamang naisip si Zion Zach. Baka galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon? Sagot ko sa kanya matapos kong umiling.
Magpagaling ka agad para bumalik ang lakas mo at makauwi ka na sa inyo. Magpaliwanag ka sa kanya ng maayos para maintindihan niya kung anong nangyari. Tiyak kumupa ang galit niya sa iyo ngayon dahil ilang araw na nakakalipas simula na mangyaring insidenteng yon. Tumango ako kay Nikki. Tama siya. Dapat magpagaling muna ako. Hindi ako maaaring umuwi ng gantong kalagayan ko. Isang linggo ang mabilis na lumipas bago ako tuluyang gumaling. At ang una kong ginawa pag galing ko, agad akong umuwi sa bahay ni Zion Zach. Gianni, mabuti naman at umuwi ka na. Saan ka ba nagtungo at ngayon ka lang umuwi? Tanong sa akin ni Felix na makita niya akong pumasok sa bahay. Eksakto kasi siyang pababa sa sala habang ako papasok pa lang sa pintuan. Mahabang story, Felix. Mabilis kong sagot. Tsaka ako nasasabihin sa kanya kung ano nangyari sa akin. Ang mahalaga ngayon makausap ko si Zion Zach at makapagpaliwanag ako sa kanya para mawala na ang galit niya sa akin at kay Nikki. Nandito ba si Zion Zach? Ha? Oo, nandito siya kaso pupuntahan ko na muna siya dahil gusto ko siyang makausap. Agad kong putol sa sasabihin ni Felix. Di ko na hinintay na makasagot siya sa akin. Mabilis ko siyang iniwan at umakyat sa hagdan. Gustong gusto ko nang makita at makausap si Zion Zach. 2 weeks ko rin siyang hindi nakikita, kaya miss na miss ko na siya. Wala si Zion Zach sa kwarto namin nang pumasok ako sa loob. Naisip ko baka nasa isang guest room siya, yung guest room na ginawa niyang kwarto niya. Siguro galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon, kaya ayaw niyang matulog sa kwarto namin. Huminga ako ng malalim bago ako lumabas sa kwarto at tinungo ang kanyang kwarto. Kumatok ako ng mahina sa pintuan ng kwarto niya. Naghintay ako na pagbuksan niya ng pintuan, ngunit tila malalim ang tulog niya kaya hindi niya narinig ang pagkatok ko. Baka nga tulog pa si Zion Zach dahil Sunday naman ngayon at wala siyang pasok sa opisina niya. Maaga lang ako umuwi rito dahil kapag tanghali na akong umuwi, hindi ko na siya maabutan pa sa bahay. Hinawakan ko ang doorknob at sinubukang pihitin. Hindi nakalak yon kaya't binuksan ko na lang ang pintuan. Pagbukas ko ng pintuan, hindi ka nais-nais at nanawin ang aking nakita. Si Zion Zach at Bettina, magkasamang nakahiga sa kama at natutulog. Natatakpan man ang kumot ang katawan ni Zion Zach, ngunit hindi ang buong katawan ni Bettina. Naka-exposed ang likuran ni Bettina, kaya obvious na wala itong suot na damit. And syempre, ano pa ba ang iisipin ng taong makakakita sa kanila sa ganitong sitwasyon? Iisipin lang naman ng taong makakakita sa kanila na may nangyaring sexual sa pagitan nilang dalawa. Agad na nag-ulap ang aking mga mata. Kaya pala, hindi man lang niya ako sinubukang tawagan or kumustahin. Busy pala siya sa ibang bagay. Eto ko tag-iisip kung paano ko ipapaliwanag sa kanyang nangyari para mawala ang galit niya sa akin at kay Nikki. Samantalang siya nagpapasarap pala sa piling ng ibang babae. Tila naramdaman ni Bettina ang presensya ko sa loob ng silid, kaya nagising siya. Samantalang si Zion Zach masarap pa rin ang tulog. Zion Zach, gising. Pagigising nito kay Zion Zach. Umungol muna si Zion Zach bago nagmulat ng mga mata. Napabalikwas ito ng bangon nang makita ang babaeng katabi sa kama. What are you doing in my bed, Bettina? Mabilis na tanong ni Zion Zach. Sa pagtayo niya, humantad ang hubad niyang katawan. Tinatanong mo pa kung ano ang nangyari? Nakatalikod kasi siya sa pintuan, kaya hindi niya ako nakikita na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kwarto niya. Come on, Bettina. Answer my question. Irita ang boses na tanong ni Zion Zach sa babae. Nag-inuman tayo kagabi, right? Matutulog sana ako sa guest room kaso pinigilan mo ko. Hindi mo ako inayang umalis. Ang sabi mo matagal mo nang tinitikis ang nararamdaman mong pag-ibig sa akin dahil asawa ko na yumaong mong kapatid. Pero inamin mo sana hindi mo na kayang pigilan ang nararamdaman mo kaya hinalikan mo ko at binuhat papunta rito sa kwarto mo. At siguro naman hindi ko na kailan pang sabihin sa'yo kung ano ang mga sumunod na nangyari. Mahabang paliwanag ni Bettina. May masayang ngiti sa kanyang mga labi habang nagsasalita. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napasigok ako ng malakas. Masakit na masakit kasi ang dibdib ko at di ko na kayang pigilan ang aking mga luha sa pagdaloy kaya hindi ko napigilan na mapasigok ng malakas. Saka palang lumingon sa kinatatayuan ko si Zion Zach. Bigla itong namutla na makita niya akong nasa loob ng kwarto niya at nakatingin sa kanilang dalawa ni Bettina. Gianni? Mahinang sambit niya sa pangalan ko. Agad siyang bumaba sa kama at lumapit sa akin. Gianni, magpapaliwanag ako, please. Pakinggan...
Isang malakas na sampal sa pisngi ni Zion Zach ang di ko napigilang gawin. Ngunit kulang pa rin sa sakit na binigay niya sa akin. I hate you. Zion Zach, I hate you. Umiiyak na sigaw ko sa kanya bago ko lumabas ng kwarto niya at tumakbo palabas ng bahay. Naririnig ko ang malakas sa pagtawag ni Zion Zach sa pangalan ko, ngunit hindi ko siya pinansin. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko akalain magagawa kung pagtakas sila ni Zion Zach. Umiiyak na piniliwanag ko kay Nikki kung ano ang nangyari at umiiyak akong lumabas sa bahay ni Zion. Galit na galit siya nang malaman nangyari. Gusto niyang bumalik sa bahay ni Zion para kumprontahin ito tungkol sa aking nakita, ngunit mabilis ko siyang napigilan. Ayoko mas lalong magmukhang kaawa-awa sa harapan ni Zion at Bettina, kaya mas mabuting wag na kaming bumalik sa bahay. Umuwi na lang kami sa kondo ni Nikki at nagkulong ako sa aking silid sa loob ng kanyang kondo. Inilabas ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pinagsusuntok ko ang unan at sumigaw ako ng malakas. Kung hindi ko yun ginawa, baka hindi ako makahinga. Nagsisikip kasi ang aking dibdib dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko akalaing makakaya kung saktan ng ganito ni Zion. Niloko niya ako. Pinaniwala niya ako na wala siyang pag-ibig kay Bettina. Pinaniwala niya ako na mahal niya ako. Pero hindi pala totoong mahal niya ako dahil ang babaeng iniibig niya ay talagang si Bettina. Pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili dahil sister-in-law niya to. At ako naman tong si tanga, paniwalang paniwala nung sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Na gusto niyang totohanin ang pagiging mag-asawa namin. Maghapon ako nasa loob ng silid at umiiyak. Ni hindi ako kumain ng breakfast at lunch dahil wala akong ganang kumain. Nakatulugan ko na lamang aking pag-iyak at di ko namalayan gabi na pala. Nagising lang ako na maramdaman kong pumasok si Nikki sa loob ng kwarto. Wake up, Gianni. Panggigising niya sa akin. Gising na ako. Tinatamad ang boses sa sagot ko sa kanya. Ngunit hindi ako bumangon. Nanatili lang akong nakahiga sa kama at nakatingin sa kanya. Don't skip dinner this time. Hindi ka nag-almusal at tanghalian kanina, kaya hindi pwedeng hindi ka kumain ng dinner ngayon. At pagkatapos mong kumain, sasamahan kita sa pub. Maglasing ka hanggat gusto mo. Hindi ako iinom. Babantayin lamang kita para may driver ka pa uwi sa kondo ko. Ani Nikki, habang binababa sa maliit na center table, ang tray ng pagkain dala niya.